Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nag-shopping sina Will, Colette at Rusty para mamili ng gamit na kakailanganin ni Will. Bigla namang nag-away si Rusty at Colette dahil pareho nilang gusto si Will at ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Habang patungo naman si Will sa paggawaan ng espada, ay tinawag siya ni Lihana upang hikayatin na sumama sa kanilang babuoing grupo para sa huling hands-on exercise at pagsalakay sa dungeon. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 12. Nagsimula ang chapter kung saan ipinaliwanag ng narrator ang mangyayaring combined hands-on exercise. Ang sukdulan ng hands-on exercise kung saan binuksan ang mga huling palapag sa loob ng mga limitasyon ng academy. Ang bilang ng mga kredito na maaaring makuha ay biglang tumataas, ngunit ito ay sinasamahan ng malaking panganib. Sa kakaunting oras na natitira bago ang pagtatapos ng pagsusulit, hindi pagmamalabas na sabihin na ang kinalabasan ng pagsasanay na ito ang magtatakda kung makakaakyat o hindi ang mga estudyante sa tore. Inilipat ang scene kung saan nagkita-kita ang 5 pinakamalalakas na estudyante ng academy. Napatayo si Sion nung nakita niya si Will at sinabi na anong ginagawa ng mangmang na iyan dito. Nainis din si Julius sa pagdating ni Will at sinaad na Lihana, anong ibig sabihin mo dito? Gusto mo bang gawin kong isang bloke ng yelo ang nilalang na iyan? Nangamba na natakot si Will at sinaad sa kanyang sarili na walang duda, ang dalawang tao na may pinakamababang opinyon tungkol sa akin ngayon. Bakit mo ako dinala sa lugar na ito, Lihana? Napansin ni Lihana na may parang kakaiba kay Will, at tinanong niya ito kung may hindi ba ito nagustuhan, habang nagulat naman si Will dahil parang walang alam ito sa mga nangyayari, at kung ganito daw ba talaga si Lihana. Kinausap ni Sion si Will, at sinabi na huwag mo akong baliwalain mangmang. Aakmang aawayin ni Sion si Will, ngunit biglang kumilos si Wignall upang pigilin ito. Gumamit si Wignall ng mahika na tinawag niyang Laurier, Dream of Flowers. May mga petals na nagliparan sa kanilang kinatatayuan, at may marami ding bulaklak ang nagsilabasan, na ikinagulat nila. Sinabi ni Wignall na simula kailan pa naging mga hayop na katulad ng mga duwende ang mga mage. Bumitaw sa pagkakahawak si Sion kay Will, habang sinaad naman ni Will sa kanyang sarili, na isang phantasmagoric magic. Ang likas na mahika na tanging mga elf lamang ang mayroon, na nagbubukas ng kamangha-manghang mga tanawin. Sinaad din ni Wignall na pakinggan muna natin si Lihana, okay lang ba? Nagsalita na si Lihana at sinaad na tulad ng paliwanag ko noong simula, ang combined hands-on exercise ay malapit ng magsimula. Gusto kong buuin ang isang pangkat na binubuo ng pinakamahuhusay na mages sa ating taon, at siya na nakilala sa Grand Magic Festival. Siya ay mayroong bagay na wala tayo, at hinuhusgahan kung magiging kapaki-pakinabang ito sa dungeon. Sinabi ni Julius na nag-aalinlangan ako sa hatol mo na yan, Lihana, ang mga hindi man lang makagamit ng search sa dungeon ay magiging pabigat lang, huwag mong hayaang malito ang iyong mga mata sa kakaibang taktika ng mangmang na iyan. Nagsalita din si Sion at sinaad na hindi ko papahintulutan ang aking sarili na makasama sa isang grupo ang taong yan. Napaiyak si Will sa mga sinabi ng dalawa sa kanya, habang sinaad naman ni Wignall na anong mga walang kabuluhang pagmamalaki at pagkontra, sa katunayan, lahat ng sinabi ninyo ay puro inggit lamang, hindi ba? Nag-aalinlangan ako sa pagkatao ng sinumang tao na tumitingin ng mababa sa isang nilalang na natalo sila. Hindi nagustuhan ni Sion ang sinabi ni Wignall, ngunit hindi niya naman pinansin ito, at patuloy na nagsalita. Ang nakakatakot na lakas ng mga duwende, at ang bilis na katumbas ng mga halimaw, walang bahid ng sopistikasyon dito, natalo ng kanyang espada ang inyong mga wand, at iyon ang pinakamahalaga. Sinaad naman ni Julius kay Wignall na hindi ka rin naman magaling, nasa likod ka ni Lihana sa bilang ng mga credits, hindi ba elf? Tinuwanan lang ni Wignall ang sinabi ni Julius at sinaad na tama, at iyon ang dahilan kung bakit ko iginagalang si Lihana. Kung siya ang maghuhusga, igagalang ko ang kanyang desisyon na pumili ng mga hindi kapaki-pakinabang, hindi tulad ninyong dalawa. Labis ang naramdamang inis at galit ni na Julius at Sion, habang natatakot si Will sa pwedeng gawin ng dalawa.
Sinaad ni Lihana na ang layunin ko ay gamitin si Wignall at ang iba pa sa inyo upang umakyat sa tore. Bilang nangungunang estudyante sa ating taon, gusto ko ng higit pang pagkilala, halaga, at mas magandang hinaharap kaysa sa mayroon ako ngayon. Tinanong ni Will si Lihana na kung walang mga scouts ang nagka-interest sa kanya noon sa Grand Magic Festival. Sinaad ni Lihana na ang Lightning Faction ay nagpaabot ng imbitasyon sa kanya, habang nagtanong muli si Will na mayroon kang garantisadong posisyon pagkatapos ng graduation, kaya bakit mo pinipilit ang lahat ng ito? Sinabi ni Lihana na ito ay dahil ang mga estudyanteng nasa academy ngayon ay nasa katayuan na hindi mabentang kalakal na parang mas mababang uri. Ang pamilyang Owenshaus na aking kinabibilangan ay isang karaniwang maikli ang buhay na pamilya, kailangan kong maghatid ng napakalaking resulta. Upang maiwasan ang pagbagsak ng aking pamilya, ang simpleng pag-akyat sa tore ay hindi sapat kung kinakailangan, wala akong ibang opsyon kundi makarating sa Magia Evander. Lahat kayo ay may sariling ambisyon at hangarin, hindi ba? Kung ituturing ninyo na kapakipakinabang ang aking mungkahi, hiling ko na ilagay ninyo ang mga barya sa inyong kamay, at ihulog sa baso na ito. Sumang-ayon naman ang lahat sa mungkahi ni Lihana, habang sinaad ni Wignall na hindi ko na maaaring hindi sang-ayunan pa ang linyang ito, walang pangkat na makakamit ng mas magandang resulta, kaysa sa grupong ito. Nagsalita din si Julius at sinabi na kung naghahanap ako ng higit pang credits, wala na akong ibang pagpipilian, habang si Sayo naman ay hindi na umimik, at inihulog na lang ang barya. Matapos ihulog ni Will ang barya sa baso, ay lumabas na ito ng bahay, at nakita sina Rusty at Colette. Tinanong ni Colette kung saan ito nagpunta, habang sinabi ni Rusty na hinahanap ka na namin noong nalaman naming wala ka sa paggawaan ng espada. Sinambit ni Will na ang paparating na combined hands-on exercise. Napagdesisyonan kong sasama ako sa grupong binuo ni Lihana. Kinabukasan, sa klase ni Professor Werkner, ay tinuturo niya kung ano ang meron sa combined hands-on exercise. Sinaad ng professor na tulad ng alam ninyong lahat, ang combined hands-on exercise ay 10 araw na lang ang layo. Ang pagbabawal sa pagpasok sa 7th hanggang 10th floor na palapag ng dungeon, ay aalisin na magpapahintulot sa inyo, na talunin ang mga halimaw na may mataas na halaga ng kredito, partikular ang mga 5-over na klasifikasyon ng malalakas na kalaban. Sa combined hands-on exercise lamang na ito, maaaring kumita ng higit sa 1,000 credits sa isang pagkakataon, partikular, malaking bilang ng credits ang maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtalo sa floor keeper, o tagapangalaga ng susunod na realm, kung ikaw man ay nagtatangkang punan ang kakulangan sa credits, o makakuha ng mga tagumpay na makakatulong sa iyo na magtatag ng posisyon sa tore, posible na makuha ang lahat ng hands-on credits sa combined hands-on exercise. Kasama din sa klase si Professor Edward at sinabi, na dagdag pa dito, na may mga namatay noong nakaraang taon, 4 na estudyante ang kinain ng buhay ng mga halimaw. Sa panahon ng pagsasanay, ang mga propesor ay nakatalaga sa dungeon, ngunit walang katapusan ang bilang ng mga namamatay sa mga trahedya. Bawal ang pagiging pabaya at itapon ang lahat ng mga walang ingat na tapang, ang hinihingi sa bawat isa sa inyo, ay hindi ang ambisyon na maging Magia Evander at iba pa, kundi ang matibay na rasyonalidad ng isang taong alam ang kanilang mga hangganan. Inilipat naman ang scene sa taas ng tore, kung saan may isang lalaki ang nakapiring sa mata ang nagsalita. Sinaad nito na ang desisyon na isagawa muli ang combined hands-on exercise ngayong taon ay naging pinal na. Siya ay si Logwell, ang ikalawang pinakamataas ng Fire Faction. Ang kausap ni Logwell ay ang isa sa Magia Evander, at pinuno nila sa Fire Faction na si Keriet Instia Wiseman. Sinaad ng Supreme 5 Wands na hindi mo kailangang iulat sa akin ang bawat maliit na bagay, Logwell, ang pagiging kinatawan ng Wands, kahit pansamantala lamang, ay halos hindi ang aking hilig. Sinabi ni Logwell na ang lightning ay mapagbigay, ang Fae ay mapagmataas, at ang ice ay tamad, walang sino man na mas angkop para sa posisyon kaysa sa iyo, ang Instia Valham, o Flame Emperor's Wand. Tinanong ni Keriet na ang ating hari na Light Monarch ba ay hindi pa bumabalik. Sinaad ni Logwell na hindi pa sila nakabalik mula sa ekspedisyon, habang sinaad ng Flame Emperor na nakakangamba, ang barrier na ito ay nasa bingit na ng pagwawakas. Inilipat ang scene sa unang araw ng pagsisimula ng combined hands-on exercise.
Ang grupo ni Will kasama sina Rusty at Colette ay nasa 6th floor ng dungeon at sila ay naghahanda habang nasa Regarden Base Camp kung saan malapit sa papasok ng 7th floor. Kinausap ni Lihana si Colette at sinaad na hindi ko maalalang inimbitahan kita dito, habang sinabi ni Colette na okay lang, hindi ba, kung sasama si Will sa iyo, ay sasama rin ako. Kinausap naman ni Rusty si Will at sinaad na sinabihan kami ng mga estudyanteng nasa Magic Engineering na maghintay sa base camp, pasensya na, at hindi ako makakasama sa inyo. Sinabi ni Will, na ayos lang, Rusty, marami kang inihandang mga magic item para sa akin pagkatapos ng lahat habang sinabihan siya ni Rusty na mag-ingat. Bigla namang nag-announce si Professor Edward at sinaad na panahon na para sa Combined Hands-on Exercise na kilala rin bilang the Intensive Exploration Exercise. Ang tagal ng pagsasanay ay 1 linggo, hindi tulad ng regular na hands-on, kailangan mong makaligtas na nakakulong sa loob ng dungeon sa buong linggo. Sinabi naman ni Professor Wertner na may mga base camp na itinatag sa bawat palapag, tiyakin niyong tingnan ang mapa na ibinigay sa inyo, ang mga miyembro ng faculty, ay nakaabang lamang upang tiyakin ang ligtas na paglikas ng mga estudyanteng nais huminto o umatras mula sa pagsasanay. Sinabi ni Will sa kanyang sarili na kukuha ako ng magandang resulta dito at tiyak na pupunta ako kung saan naroroon si Elf Arya. Nag-umpisa na ang combined hands-on exercise. Mabilis na tumatakbo ang grupo ni Lihana kasama si Colette. Napansin ni Lihana na ang kanilang dadaanan ay isang bangin, at sinabihan si Wignall na siya na ang bahala sa kanila. Tumalon ang lahat sa bangin, habang gumamit ng mahika si Wignall upang palutangin ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi nagawang mag-balance ng tama sina Will at Colette na naging dahilan upang maging masama ang kanilang pagbagsak sa lupa. Matapos makalanding ng lahat, may bigla namang isang halimaw ang nagpakita sa likuran ni Will. Sinabi ni Will sa kanyang sarili na bakit may biglang hukbo ng Crimson Ants ang nagpakita dito, ang mga mages ay nasa kanilang kahinaan kapag ang mga kalaban ay malapit. Bilang isang vanguard, kailangan kong maging kalasag para kinasayon at sa iba pa. Kukunin na sana ni Will ang kanyang espada, ngunit biglang pinahinto ito ni Wignall at sinaad na hindi na kailangan yan. Hindi mo ba alam kung saan kilala ang pamilyang Owenzaus? Sila ay mga angkan ng Knights. Ipinakita na tumatakbo si Lihana patungo sa mga langgam at naglalabas ito ng kuryente sa kanyang mga kamay. Habang papalapit si Lihana Owenzaus sa mga langgam, ay nagbibigkas ito ng isang magic spell. Nag-iipon ito ng maraming kuryente sa kanyang mga kamay, at tinawag niya itong Rizal de Diur, Knight Armor Lightning Garb. Tumakbo si Lihana Owenzaus sa gitnang bahagi ng mga Crimson Ants, at inilunsad doon ang kanyang pag-atake. Dumaloy ang mga lightning na nasa kanyang katawan sa iba't ibang bahagi ng mga kinalalagyan ng mga kalaban. Ang lahat ng Crimson Ants ay unti-unting bumabagsak at natutusta na ikinamanghani na Will at Colette. Napagtanto din ni Will na si Lihana ay gumagamit ng enhanced magic, habang sinaad ni Wignall na tama, si Lihana ay isang bihirang uri ng mage na dalubhasa sa malapitang laban na mahika. Sinabi naman ni Lihana na ang pakikipagkompetensya sa iba para sa credits ay masyadong abala, magmadali tayo at unahan ang lahat ng iba pang mga pangkat. Inilipat naman ang scene sa isang lugar kung saan may mga dugo ang tumutulo sa sahig. May isang nilalang ang sinasakal ang isang estudyante sa leeg ng mahigpit at sinaad nito na ang hayop na iyon. Kunin daw ng palihim ang bagay na iyon, ang galing. Ang tiyempo pa, ay kasabay ng festival ng mga batang estudyante, nakakainis. Pinutol ng misteryosong nilalang ang ulo ng estudyante, at habang hawak-hawak niya ito, ay sinaad niya na ang ibig kong sabihin, wala na tayong ibang pagpipilian kundi patayin sila, di ba? Ang pumutol ng leeg ng estudyante, ay nag-aapoy ang kanyang ulo at iba pang bahagi ng kanyang katawan. May kasama pa itong isang nilalang na nakatakpan ang mukha, na may hawak na wand, at maraming patalim na nakalagay sa kanyang bewang. Dito na natatapos ang Chapter 12 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!